umpisahan na po natin. Sino ang weak president na sinasabi nila? Sabi nila, si Bongbong Marcos daw po, mga kababayan, ay weak na presidente daw po. Papayag po ba kayo yon? O para sa atin, ang weak ay yung mga taong hindi po, no, pumalag sa China nung sila po ay nanunungkulan. Para sa akin, yun yung mga weak, mga kababayan. Dahil po, ang administrasyon ngayon, mga bossing, ayan, tinapatan na po ang China, mga kababayan. Pero siyempre, nakalimutan ko mag-shoutout sa inyo. Jordan G, Joel Buenaventura, at Ma'am Maritel T. Shoutout po sa inyo. Pinas, tinapatan ang West Philippine Sea drill ng China. Magagalit na naman po ang mga Chinese, ang China nito, mga kababayan. No, sasabihin na naman, ayan, naghahamon na naman ang Pilipinas. Samantalang po, mga bossing, sila lagi yun nangunguna. Tapos ibibintang po sa atin. Siguro, kung panahon po ito ng dating Pangulo na nangyari, yung mga ganitong mga drills ng China, naku, hindi lang ho papansinin. Wala lang po, mga kababayan. Kumbaga, sige, status ko lang tayo. Huwag tayong pumalag. Ganun lang po mangyayari dyan. Kung dating Pangulong Duterte pa din po ang nakaupo, mga bossing. O ano ba to? Tong balita na ito? Kasi mga kababayan, alam niyo naman po yung Chinese, di ba? Yung China no? Iba't ibang drill ang ginagawa nila diyan sa West Philippine Sea. Meron pa silang ginagawa diyan, tinatambak nila yung mga barko nila na panggera. Tumapat ngayon ang Pilipinas. Sabi, nagsagawa ng joint maritime drills ang Pilipinas kasama ang mga kaalyadong bansang Australia, Japan, New Zealand, Estados Unidos. Ayan, malalaking bansa din po, mga bossing. Mga, kumbaga, high-tech, no? High-tech. High-tech ang mga kagamitan din po niyan, mga kababayan. Ulitin ko, Australia, Japan, New Zealand, at Estados Unidos. At ito po, mga bossing, no? Yung mga bansa na naniniwala na tayo ang nagwagi sa UNCLOS, mga kababayan. At ako panigurado din po ako, mga kababayan, na kung ipinaglaban nung dating Pangulo ang West Philippine Sea at hindi lang status ko ang isinagot, malamang po pati yung mga bansa na yan sumuporta din po nung panahon na yon. Kaso po, ang dating Pangulo naduwag, mga kababayan. Kaya, status ko na lang. Kung ano na lang yung napagkasunduan dati, yun na yun. Di ba? 6 na taon na nasayang ho, mga kababayan. Ayon kay Armed Forces of the Philippines, AFP Chief Romeo Bronner. Ito pa. Ayon kay Bronner, ang Joint Maritime Drill sa US, Japan, Australia at New Zealand ay upang, no? Ito siguro yung drill ng US. Nagkamali lang siguro sa drill ng US, Japan, Australia at New Zealand ay upang ipakita ang kanilang hangarin na maisulong ang freedom of navigation at overflight. Kasi ang China, lahat na lang po hinaharang pati po yung helicopter natin. Helicopter ba tayo doon? Basta yung panghimpapawid natin, tinabihan pa din nila. Parang sinasabi, bawal kayo dito. Minamama tayo ng China, mga kababayan. Gayon din ang iba pang legal na paggamit ng sea at international space sa pagrespeto sa maritime rights sa ilalim ng international law, alinsunod sa nakasaad sa UN Convention of the Law of the Sea, UNCLOS, mga kababayan. Nagsagawa ng Joint Maritime Drill ang Pilipinas kasama ang mga kaalyadong bansa. Yun ulit. Inulit lang. Ito pa. Sa isang statement, sinabi ni Bronner na ang Defense Force ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa ay nagpakita ng collective commitment to strengthen regional and international cooperation in support of a free and open Indo-Pacific. Will conduct a multilateral
maritime cooperative activity within Philippine Exclusive Economic Zone on September 28, 2024, mga kababayan. Magagalit na naman. Aalma na naman po, mga kababayan, ang China nito. Sasabihin tayo yung nagtitrigger sa kanila para magkaroon ng labanan diyan sa West Philippine Sea. Dapat lang ho, mga kababayan, na maapangalagaan natin yung ating karapatan doon. Kasi binubuli na po tayo nila, mga bossing. Hindi na po kagaya nung dating presidente. No? Yung dating presidente, wala. Mahina. Natakot o tuta ng China. Ano po? Sabi ni Romel Apolinar, boss, paki-announce man yung coffee shop namin sa Pasoga, Karangalan. Station Vita Bella. Ayan. Sa tingin nyo, mga bossing, ano na naman sasabihin ng China dito? Nagmumukhang nagmumukhang katawa-tawa yung dating Pangulo. Nagmumukhang talagang budol yung nagawa sa atin, no? Lalo na nung panahon ng pangangampanya niya na ipagtatanggol, hindi papayagan na masakop tayo ng ibang bansa. Pero okay lang sa kanila, mga bossing, yung maging tawag dito, probinsya tayo ng China. Biruin mo, hanggang ngayon ang ating Vice Presidente patungkol po dito sa West Philippine Sea hanggang ngayon, say, no? Hanggang ngayon po no comment pa din po. Sabi ni Karaoke TV, kung hindi kinanti si PBBM ng DDS, ano kaya ngayon ang pakikitungo ni PBBM sa DDS, mga PBBM supporters? Hello Mark from Saudi Arabia. God bless you. Reynaldo Dela. Anyway, mga kababayan, isa lang po yan sa patunay na ang ating pong gobyerno ngayon ay hindi pasisiil. Ayan. Ang ating gobyerno po ngayon, mga kababayan, ay hindi palulupig. Hindi ipapaagaw ang ating mga ari-arian. Ang ating mga isla, hindi pasasakop. Yan po yun. Buti na lang, Buti na lang, mga kababayan. Nakita nating lahat ito. Malamang po kung hindi natin nakita lahat ito, malamang sa alamang po, mga boss, wala na tayo West Philippine Sea. Wala na tayo mga teritoryo dyan. Tapos na ang usapan. Walang Pilipinas. Walang pag-aari ang Pilipinas dyan.